Queen of Chess, yan po ang sikat na sikat ngayong palabas sa Netflix at talagang pinapanood ng mga chess players sa buong mundo. Documentary and historical adventure ni Judith Polgar kung papaanong pinatunayan niya na ang kababaihan ay pwedeng sumabay sa kalalakihan pagdating sa chess. At kanyang binirek ang record pa ni Bobby Fischer as youngest grandmaster sa buong mundo. At yung game na yon ang pag-aaralan natin mga kamatsas. Pero bago yan, speaking of Judith Polgar, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon na tinututukan din naman ng Internet Chess Club ang mga historical games ni Judith Polgar. Doon kinukuha ang mga puzzles. Ayan, it's white to play. Ano kaya ang magandang ginawa ni Judith? Congratulations po sa mga nakakita. Check. Rook C8 check. Persadong kainin. May Check. matcha sa D8. Congrats po sa mga nakakita ha. Ayan, at sa mga wala pa pong Internet Chess Club, mag-download na po kayo. Free lang ito, downloadable sa Play Store at sa App Store. Bago natin simulang i-analyze mga kamatsas, konting introduction lang po, konting-konti lang. Ito po ay nakakakabog na laban ni Judith Polgar. Nakakakaba. Bakit po? Last round ito, kalaban niya Grandmaster, black pa siya. Kapag naitabla niya, Grandmaster na siya. Mabibreak niya ang record ni Bobby Fischer. Si Fischer po nakakuha ng Grandmaster sa edad na 15 and 6 months. Kung maitatabla ni Judith itong last round, 15 years old and 4 months. Mas bata siya ng 2 buwan. Pero kung maipapanalo ni Judith, champion na siya sa tournament, grandmaster title pa, world-breaking record pa. Yun nga lang, napakahirap kasi black pieces pa siya against white pieces ng grandmaster. Napakabigat niyan. Tingnan natin ang naging laban kung ano ang naging setup dito ni Judith. Pasubscribe naman mga kamatsas, maraming salamat po. Nag-E4 si GM, C5 naman si Judith. Knight F3, sinalubong ng Sicilian pero E6 variation, nag-open Sicilian, capture at nag-A6. Ito po yung tinatawag na Sicilian can variation. Ang isa sa mga makukunat at positional na Sicilian. Nag-Queen C7, gumaganyan talaga, F4, at nag-B5. Ayan, para mag-B-Bishop B7, de-develop na yung Bishop. Bishop D3, para ready na rin makapag-castling ang puti. Bishop B7, at nag-Queen F3. Ayan. So, pagka ganitong idinidelay po ang castling sa kingside, maaaring nagbabalak pa dito si GM na mag-castling sa queenside. Kasi dinidelay pa niya eh. Parang flexible pa eh. Nag-Knight F6, develop, at nag-Bishop E3. O, diba? O, dahil bakante na po, saan ba magka-castling? Queenside or kingside? Ibig sabihin, pinaghahandaan na ni Judith ang setup in advance. Saan ba magka-castling ang kalaban niya? Nag-Knight C6 develop, nag-castling queenside. Ayan na nga po yung ibig kong sabihin, ano? At nag-B4, nagsimula na siyang mag-launch ng attack kasi diyan ka nag-castling sa queenside ha. Atake, si Judith pa naman po, napaka-atakador na player niyan. Nag-Knight CE2 at nag-Knight A5. Ayan, para yung Knight ay ilulundag po sa C4 at makapagbigay kagad ng malakas na pressure sa King's position ng puti. At nag-G4. Ayan, naisip dito ni GM na, uy, teka muna, ikaw lang ba atake? Ako din. Manggugulo din ako, mag-G5 ako, atakihin kita sa kingside. At nag-D5. Inunahan na ni Judith bago pa istorbohin ang kanyang knight. Nag-E5. Okay, syempre po, hindi pwedeng capturein yun, ha? Capturein lang ng bishop, tusok ang queen, tagos ang tusok doon sa tore. Kaya pinush lang para manatiling solid ang pawn structure at nag-Knight D7. Umatras muna, takbo, nag-King B1. Prophylactic move po ang tawag dyan para makaiwas sa pressure na inihahatid ng Sicilian, especially sa C-file. Nag-Knight C4, pasok, Bishop C1. Ayun, para mayroon ding good square para sa bishop kasi expected naman talaga papasok yung knight. Dahil sa pag-move ng king, nagkaroon po ng space yung bishop para sa aatrasan. At nag-castling queenside. Ayun. Dapat po kasi sa paglalaro, nararamdaman natin saan ba ang tamang pag-castling. Sa queenside ba or sa kingside? Kasi po dito, kung magka-castling sa kingside, pag alis ng bishop, nakaporma na nga, nakaganyan na nga bobombahin ng bobombahin dyan. Parang pinapaatake mo yung sarili mong king. Kaya dito, nag-decide si Judith na mag-castling queenside. At least dito, medyo safe na wala pang nakapormang atake para sa king niya.
At nag-H4, tuloy pa rin si GM na okay, sige, diyan ka nag-castling, tuloy pa rin ang bomba ko sa king side mo. Ayun. Nag-Knight C5, okay? Para i-pressure naman yung bishop, may Knight E4 pa akong nakikita. At sa isang banda, parang may Knight A4 pa, mga attacking ideas sa paparating. Nag-B3, ayun, nairita dito si GM at gusto na niyang i-neutralize, paalisin ang Knight. Nag-Knight A3 check. Nag-King A1 at dito nagpasimula na po si Judith na bumasag F6. Talagang matapang ano? Black pa siya niya na pero sa panahon ngayon dahil gumagamit tayo ng computer engine, latest Stockfish 17, pinakamalakas na engine ngayon, binigyan ng bad move ang tira ni Judith. Bad move pala yan. Dapat daw po ang accurate move ay Knight E4. Pasok ang Knight doon. Oo nga, yan din ang nasa isip ko eh. Kasi yung bishop kasi napakalakas. So pagkakataon ng knight na makaposte sa E4, lakas niyan, daming magagawa niyan. Pero binasag ni Judith yung E5, tuloy tayo, at nag-C3, ayun. At dito po ay kitang-kita sa evaluation bar, ang sinasabi ay decisive advantage for white. Grabe. Laki na pala ng lamang ng puti dito, no? Tingnan natin. C3 basag sa B4, nag-F takes E5, F takes E5, ayun dito mga kamatsas. Ito talaga kung napanood nyo na po yung palabas na yun sa Netflix, ano, panoorin nyo uli. Dito po ay nagulat daw sa tinira dito ni Judith si GM. Unexpected eh, kahit ako. Talagang di ko in-expect yun ang ititira ni Judith eh. Na perfect move din, number one move din ng computer po yun. Pakiguess nyo yung ginawa ni Judith. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ay, grabing tira ito. Number one tira ng computer engine. No? Knight C4. Napakalakas. Ang idea, yung knight ang ipangka-capture sa pawn E5. Okay? Kasi po dito mga kamatsas, iatras ko lang, ano, baka maisip nyo, Coach, ba't ayaw capturein yung pawn sa E5? Pinapakain na, libre na yan, ba't hindi kinain? Ito ang gagawin, ka-capture kasi sa B4. May bawi din naman eh. O tapos ka-capture yung knight sa bishop, and then queen takes. Ayan, na dito yung knight may tempo, attack ang white. Saan pupunta yung knight? Halimbawa, knight B5, hindi pa makakagalaw yung knight kasi nakapin, ang gagawin ay magbi-bishop to F4. Sunod-sunod na atake, tapos may rook C1 check pag iwas ng queen, etc. etc. Delikado na po ang white dito, ang black, sorry. Delikado na black dito mga kamatsas. Magkakasunod-sunod ang napakalakas na atake. Okay? Balik tayo. Kaya ang ginawa dito ni Judith, unexpected na nagulat daw si GM Tolnay nang tirahan siya ng knight C4 ni Judith. Grabe, pinapakain yung knight sa pawn. Ang ginawa, nag-knight takes E6. Ayon. At yan naman po ang bad move, bad decision na ginawa ni Tolnay. Dapat daw ang tira ay, ayun, para manatiling decisive advantage, dalawa po tira. Queen H3. Naku po, ang hirap naman makita nun. Pangalawa ay Bishop B1. Ang hirap makita ng mga tira, no? Mahirap makita yon. Queen H3 tapos Bishop B1. Para saan? Naku, napakalalim, napakalawak nun. Tira ng computer. Pero ito po ang naabot ng nerve ni GM Tolnay, nag-knight takes E6. Pero bago yan mga kamatsas, no? Bad move yan, tira na yan eh. Ipaliwanag ko muna sa inyo, paano kung kainin ng pawn yung knight sacrifice ni Judith? Ano ba mayroon dyan? Kakapturin lang po ng pawn na yung bishop ay mabubuksan patungo sa atake, sa queen, sa rook, at may atake pa sa bishop. Kaya napaka-terrible ang mangyayari dito sa puti, mga kamatsas. Nako, talo agad yan. Tusok-tusok. Ang daming options kagad na mabubuksan sa black. Kaya ang ginawa dito, balik tayo sa ginawa, balagbag, knight takes E6, counter attack, at nag-knight takes E5. Grabe rin po ang mga panimpla dito ni Judith nung mga panahong ito. Kasi po mga kamatsas, himayin lang natin ano para mas maliwanag. After knight takes E6, paano kung simpleng kainin lang ng knight? Ano bang balak ni GM dito? Halimbawa, yan lang ang gawin. Siguro yan ang ine-expect ni GM, mag-B takes C4. Ayun, pwede na. Pwede na pag kinapture yan, meron ng bishop E4. Ayun. Pwede nang ipangsangga ang bishop dahil yung knight po ay nawala na ng control sa E4.
pwede nang isangga. So yan ang balak sana ni GM eh. Pero sa hindi inaasahan, merong pang in-between move na knight takes e5. Napakaganda ng counter doon sa queen. May counter pa, sakto. At nag-queen G3. At nag-knight takes E6, ayun na one piece down na dito si GM. At nag-bishop F5, gustong bawiin yung isang pyesa, nag-king B8 lang. Napakawais pa ng tirang king B8. Bakit po? Tingnan nyo, bakit kailangan ibalik? Kasi pagka king B8, nabawi yung knight. No? Bakit binabawi yung pyesa? Wala bang pag-asang manatili yan dyan? Halimbawa, kung ang gawin ay mag-rook E8, o depensahan yung knight, ano gagawin? Magda-knight D4. Loloadan lang ng loloadan ng pressure ang knight na yan. Naku po, nakakatakot. May paparating pang bishop C4, mga ganon-ganon. Okay, kaya yan po ay interesting din yung nakita ni Tolnay na atake. Pero ang hindi niya ine-expect na naman, may king B8 lang pala. Good move. Perfect ang tira na yan. Pinabawi lang ni Judith yung isang pyesa, hindi na siya naghangad, sabay capture sa pawn C3, knight takes C3, and then nag D4. Tuloy-tuloy pa rin naman ang nakita ni Judith kung papaano mame-maintain ang lamang niya dito. Lamang na siya eh. Pag atake dyan, nabuksan ng bishop, papunta doon sa tore, nako, dalawa ang atake, nag-rook F1. Ayan. So dito po, kung kakapturein ng pawn ang knight, imagine niyo capture, maiiwanan ng queen yung knight, may bawi din naman sa knight E5. At syempre, hindi rin pwedeng kainin basta-basta ng queen yon, kakainin lang, nakapin naman yung tore sa baba. Ayun, nakapin. So, ibig sabihin, untouchable pa rin yung knight sa C3. Hindi pa rin basta-basta mababawi yan o makukuha. Nag-bishop B4. Ayun. Inatake naman ang knight sa C3. Obligadong umalis na. Talagang kakainin na yan dyan. At nag-rook HE8. Atake naman sa bishop. Nag-bishop F5. At nag-bishop C6. Ayun. Nakita dito ni Judith na wala sa forma. Nakadisporma yung knight sa A4. Kaya naghangad siyang atakihin yan na kapag kinapture yan, imagine niyo po, mabubuksan yung B-file. Mas makaka-atake siya sa white king kapag nawala na yung control sa C3 square. Kaya gusto niyang i-pressure ang knight sa A4. Nag-bishop B2. Handa si GM na, sige, kainin mo na yan. May pangsalubong na siya sa C-file, ano't ano man ang mangyari. Pero ang bishop B2 na yan, binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw po ang tira ay knight B2. Takbo na talaga. Takbo na pala talaga. Wag nang ipilit na ipakain. No? Dahil nag-bishop B2, nag-G6. Ayun, inatake muna ang bishop. Pero parang hindi yata po accurate yan. Ang pinapatira ng computer ay D3, mga kamatyas. Pinapapush lang yung pawn. D3. Medyo mahirap makita, ano? O, balik tayo sa G6 ni Judith. At nag-bishop B1 umatras. Ayun. At dito na nga po ay tinagpas na ang knight sa A4. Capture at talagang nag-bishop C3. Okay, sa isip ni Judith, okay, exchange. Daanin ko na sa endgame ito. At lumalabas parang lamang talaga ng isang pawn si Judith. Kasi nga po may double pawn dito si GM. Na parang katumbas lang ay isang pawn. Samantalang meron siyang sobrang talagang ramdam na ramdam ang pagkasobra. Pass-pawn pa ng black. At kinapture na po ang bishop. Queen takes. Ayun, sinamantala na niya. Ayun, capture and then nag-rook C1. Naghahangad dito si GM na pabagsakin ang pawn sa C3 pero syempre, tiyaga lang. Depensa lang muna. At nag-rook F4. Ayan, naghahanap dito si GM ng mga ruta kung paano makaka-atake. At the same time, para depensahan din yung hanging pawn niya sa G4. At dito nag-rook C5. Ang idea po ng rook C5, unti-unti lang, pwedeng doblehin yung tore at ipupush yung pass pawn. Nag-rook B4 check. King A7, nag-rook B3. Yan din ang isang paraan para mapabagsak yung pawn C3 at dinoble lang po ni Judith ang tore niya para mas lalong tumibay at nag-bishop E4. Ayun, pakain lang to. May check dito. Naku po, delikado. Delikading. May check pala dyan. Naku, napakadelikado niyan. Kaya nag-rook 8 C7. Obligadong suportahan. Depensahan muna yung B7 square. Dumoble. Talagang naghahangad si GM na makacheck sa B7. At dito nag-knight C6. Napilitan si Judith na takpan muna ang strong diagonal bishop. Kinain na. Takes. And nag-rook B4.
Okay, nag-rook C4. Talagang si Judith gusto niya hanggang dulo. Simplify, no? Simplify to lowest term, ika nga sa math, para mas maramdaman ang kalamangan, nag-A3. Para kung kainin man, yung double pawn, marirepair ang pawn structure, kinain pa rin ni Judith. Para wala ng panggulo. Ayun, na-repair man ang pawn structure, pero ayun, may rook C4 pa rin siyang baon-baon to attack the G4. Ayun naman, doon niya na-convert, ano? At nag-H5, nag-A5 muna. Ay, napakagandang tira. Kasi po itong A5, hindi pwedeng igalaw ang B-pawn pag capture sa A4. Imagine niyo po, matchas, walang tatakbuhan. Di makaangat, may pawn na nagbabantay. Grabe. Kinain-kain at nag-King A2, kinain ng tore para talagang sigurista na wala nang panahon para makipag-exchange pa. Kailangang iiwas, pinang-depensa sa pawn, at pinush C2, nag-G5, at dito po, bagamat nakaporma na po ang pawn, no? Isang move na lang magpo-promote na, pero King B6 lang ang tamang tira. Ayan. Ito na po yung gapang na tinatawag natin. Gaganon na yan. Unti-unting gagapang na yan. Diba? Tapos wala na. Dito po nag-resign na si GM. At napasakamay ni Judith ang kampyonato ng 1991 Hungarian Championship at youngest grandmaster sa buong mundo sa pagka-break kay Bobby Fischer. Grabe! Nakakatuwa, no? Dalawa yung sinapol niya. Alam niyo, pag natalo siya dito, walang grandmaster, hindi pa siya champion. Tingnan yung lakas ng loob. Grabe. Kakaiba, no? Kakaiba. Sa akin nga, kung ako nga tatanungin tatabla ko na lang sapat na sa akin ang world-breaking record as youngest grandmaster. Ayoko na maghangad na magkampiyon sa torneyong ito, totoo lang. Kung ako lang, no? Pero siya, grabe. Sobrang lakas ang loob. Antindi. So, dito po, nag-resign na. Bakit? Sugsuang na Halimbawa, kung itira dito ng puti ay rook C1. Paliwanag ko lang po konti kung bakit nag-resign, ano? Magro-rook C4 na. At halimbawa, dumikit yung king. Dahil hindi na pwedeng igalaw din ng tore, magki-king C5 lang. At halimbawa, capturein, makipagsabayan lang, takes, and then king B4. Ayun. So, pupunta yan dyan. Konting endgame study lang po. Ayun, ganon. Doon, ipupush. Pag pinagpupush yan, stalemate lang yan. Pabayaan na. Pabayaan na yan. Kunin na yung isang pawn. Hangarin na lang yung isang pawn. Habol yan. Kain. Habol. Ganon. 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 Punta doon. Para sigurista ka hindi na makalapit yung king. Diyan pupunta yan. Push lang. Push. Ganon. Push. Ay, sorry. Bakit yan ang tinira? Push. Pag bumaba ang king, and then sigurista na lang, lipat yung king dito, and then push, queen. Kaya nag-resign na dito si GM Tolnay. Grabe! Nakuha ng Hungary ang youngest grandmaster that time. 15 years old and 4 months. Ayan. Ayan, may nag-request po kasing i-analyze tong game na to. No? So lahat po ng mga pinakita ni Judith doon sa kanyang documentary as Queen of Chess, i-analyze natin yun. Iisa-isahin natin, mga kamatyas. Nakakatuwa kasi nafe-feel ko yung naramdaman ni Judith. Champion ka na sa national championship nyo. Grandmaster ka pa. Youngest pa sa buong mundo. Ano pong masasabi nyo, mga kamatyas? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga saloobin, ang inyong mga natutunan dito. Ano masasabi nyo kay Judith? Babaybayin po natin yan, mga kamatyas. And palambing naman po, pasubscribe naman po ang channel na to, mga kamatyas, and pahit na rin ang notification bell all. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating series ng videos dito kay Judith Polgar. Maraming salamat po.